Ang ganda ng question ni Kuya about dun sa sinabi ko, about dun sa shinare ko about sa God-centered relationship, what it really looks like to have a God-centered relationship. Kung nagagawa ko ba daw yung mga sinabi ko doon, kung ano yung itsura, kung ano yung nangyayari sa loob ng God-centered relationship. To be honest po, no, marami po akong errors, failures sa relationship. And by the grace of God po, naging learning siya, kaya nagkaroon po ako ng understanding kung ano po ang itsura ng God-centered relationship. Kung ano yung nagkaiba ng hindi God-centered relationship at God-centered relationship. Praise God po, I still have my own emotions, no? Binibigyan pa rin ako ng kalayaan ni Lord na i-express yung emotions ko. So, I still have sometimes my own immaturities, my yung pagiging childish ko, nandito pa rin, inaatake pa rin ako minsan, pero ang kagandahan po doon is when you are submitted to God, when you are surrendered to God, kapag may puso ka na nagpapabago lagi sa Lord, nagpapakumbaba lagi sa Lord, meron ka laging options sa mga i-react mo. Hindi ka na laging one-sided lang sa kung ano yung dinidikta lang ng emotions mo. Meron ka ng option na, ay hindi, ito yung gusto kong gawin, pero ito yung conviction sa akin ni God na gawin para sa ikakaayos namin, para sa ikakaayos ng relationship namin, para hindi na kami magkasakitan, para hindi na tumagal yung away. Kasi ang pinaka-bottom line naman po na ginagawa mong sentro si Lord sa buhay mo is hindi para maging perfect ka, hindi para hindi ka na magkamali, para hindi ka na madapa. Hindi, tao ka pa din, okay? Magkakamali ka pa rin, pipitikan ka pa rin ng init ng ulo. Pero ang kagandahan po doon is you can immediately admit your faults, your wrongs, your sins, and meron kang puso na handang magpabago, handang magpaayos, handang makinig. Ayun po yung pinaka-bottom line ng may Diyos ka sa buhay mo. Kaya to answer this question po, ang sagot ko po is I really praise God sa patience niya na turuan tayo sa araw-araw na kung ano yung tamang emotions, ano yung tamang reactions, response, ano yung tamang thinking, ano yung tamang motives pagdating sa pag-i-interact, pagdating sa pagko-communicate dun sa partner mo. Kahit sa ibang relationships, no? Hindi lang to sa romantic relationship, pero sa lahat ng relationships, mapa-friendship, mapa-family, mapa-parents, sa kapatid. We are not called po to be perfect. Hindi tayo tinawag ni Lord para maging perfect. Kasi kung perfect na tayo, wala na. Hindi na natin kailangan yung love, patience ni Lord, yung grace ni Lord. Pero the thing is, meron tayong puso na handang magpabago, handang makinig, handang sumunod sa leading ni Lord, sa leading sa atin, sa dapat nating gawin. And only by the grace of God lang din po kung bakit tayo nababago, no? Kung bakit may nababago sa atin. Kaya nakakayanan po natin na i-lead sa tama at maayos at sa ikakabuti yung mga partners po natin. At meron pang isang question si Kuya, ano daw yung God-centered na sinasabi ko. Ito po yung nakafocus ka sa examples ni Lord pagdating sa kung paano magmahal, kung paano makipagrelasyon, kung paano makipag-communicate, kung paano kapwa-tao. Nakafocus ka po sa examples ni Lord. Nakafocus ka po sa purpose ni Lord. Nakafocus ka sa leading ni Lord, sa kung ano yung dapat mong gawin, ano yung makabuting gawin. Ganun po. Hindi ka na nakafocus sa sarili mong kaalaman, sarili mong emosyon, sarili mong mga gusto, pero nakafocus ka lang lagi sa ano yung gustong ipagawa ni Lord sa akin sa sitwasyon na to. Dahil alam mo po sa sarili mo at nagtitiwala ka na alam ni Lord yung mas makakabuti para sa'yo. Dahil alam mo sa sarili mo na nagtitiwala ka sa Lord na alam niya kung ano yung mga pwedeng mangyari sa'yo kapag sarili mo yung sinunod mo. Kapag yung mga pansarili mo lagi yung susundin mo, mga pansarili mo lagi yung pipiliin mo. At alam din ni Lord kung ano yung saan ka ililid kapag laging tama yung susundin mo. At dahil sa hindi nga po natin kayang gumawa ng tama, ng mabuti sa mga pansarili lang nating kakayahan, andyan si God na binibigyan tayo ng strength para magawa natin kung ano yung mga tama. Binibigyan niya tayo ng strength, sinasamahan niya tayo,
no? Para ma-encourage tayong magawa kung ano yung tama na ikakabuti natin. Ayun po.